Ladies and gentlemen, ngayon may papanoorin na naman tayo guys. Etong video na to is eto yung update guys doon sa panahon na campaign period. Noong panahon na si PRRD ay tumakbo bilang Pangulo. So ngayon guys, balikan natin yung kanyang mga scenario, o balikan natin yung mga scenario na yun, nung time na yun guys, kung saan nagkakampanya sila. Guys, tara panoorin natin to. Let's go. Huwag nating patagalin, baka tirahin pa to ng iba pang elemento. Kaya let's go. Eto guys. Ang magbabago ng Republika ng Pilipinas. Almost 9 years ago na video na to guys. Eto na. Balikan natin guys ha. Rodi Duterte. Ayan. Yung Vice President dito guys is si Alan Peter Cayetano. Yun yung kanyang Vice Presidente ng time na tumakbo o yung halalan na tumakbo si PRRD. Panoorin lang natin guys ha. Wala naman akong ibang komento, kundi gusto ko lang balikan lang natin guys, panoorin natin yung mga ganapan, pakinggan natin yung mga sinabi niya. Kasi nakakakuha at nakakamiss. Hindi ko naman sinabi na pro tayo ng Duterte. Gusto lang natin balikan to guys. Ayan, pakinggan lang natin guys ha. Talaga ako kasi marami akong lakad. Ako po ay taga Mindanao, small town, mayor lang ako doon, city. Napakalayo ang lugar ko po. And hindi ko alam kung bakit ako nakarating dito ngayon sa kampanya na ito. Nabi ko sa inyo noon, and I gave 3 reasons why. I said that I have a problem with the family. And second is that I am old. And third, sabi ko, wala akong pera. Ang totoo talaga niyan, ang problema ko sa pamilya ko is my wife is sick with 3rd stage cancer. At sinabi naman niya, bago ako, Freddy, I love you. Ayan, andito si Kap Freddy guys, oh. Freddy Aguilar. Yun. Medyo blurred lang yung ano guys, yung kuha ng camera guys. Blurred siya, pero malinaw. And he's always helping me. Malinaw naman yung audio. So almost 30 years na palang magkaibigan si PRRD at saka si Freddy Aguilar. Kung magtatanong po kayo ngayon kung may sakit ako, tingnan yung lolo ninyo, pati lola ninyo, yun ang sakit ko. Yung medisina nila, medisina ko rin. Ang pangatlo po, wala talaga akong pera. Mahirap naman sabihin, maniwala ka kay Duterte, tagal nagmayor yan, nakaw yan. Well, hindi ko man kayo mapilit. Hindi ako tatagal ng 22 years, mayor po, pag nagnakaw ako sa kaban ng bayan. I mean, a congressman... 22 years naging mayor si PRRD. Tumakbo ako ng congress. FPRRD, yan. Dito medyo walang audio Walang audio dito banda guys, so. Gusto ko lang namang panoorin natin to, pakinggan natin. Instead na ako lang yung manood, kasi nakikita ko to guys. Instead na ako lang yung manood, why not na i-react na lang natin at sabay-sabay nating panoorin guys. Oo, yung campaign period na to. So, campaign period to guys, siguro mga 2016 ata to kung hindi ako nagkakamali. Na-campaign to. So, ngayon, papanoorin lang natin. Pakinggan natin yung mga sinasabi niya dati. Balikan natin.
O buti na lang talaga mayroong social media na pwede natin mababalik-balikan yung mga naganapan o yung mga na-record. Sa akin, pakinggan lang natin guys. Kaya ko Kasi yung etong po, tao na yung to guys. Watson. Ayun may audio na. Bumalik na yung audio. Ang sabon, ang kili-kili, ang luto, So, yung ano sa ears. ayun yung pinag-usapan dito pala guys. Yung ano ko, wala rin ako. Yung ano pala, Ako, suma yung ko mga dati. nabili niya Hindi naman ako in the past kulang 22 eh. years naging Kindergarten presidente. ako hanggang College of Law, 75 lang po. Or naging mayor pala, naging mayor rather. Wala akong ipagmalaki sa inyo. Tsaka, yun nga yung ano, sinasabi niya palagi. Hindi ko kaya. Wala siyang may pagmalaki kasi 75 lang yung grado doon niya. 75, anak ng pastor. Natuwa naman yung mga tao kapag kapag nagsalita tong si former press. Next year, second grade ka. 75, Alam, third year. hindi nababagot yung mga tao Sabi eh. ng nanay ko, maestra lang yun, pati tatay yun. Rodrigo, ano, meron pa bang pag-asa to na tumaas? Sabi ko, ma, alam mo, ikaw, malaki ang ambisyon mo para sa akin. Ako lang, ma, sabi ko, small time lang ang pangarap ko sa buhay. Umasa lang ako taon-taon. Tama na yan, ma. Ano? Kaya nung graduate Oh, di ba? Yun, simple lang naman yung ano niya eh, mga sinasabi. Pero yung mga tao guys, tuwang-tuwa talaga. Ibang klase talaga yung charisma guys ni former President Duterte. Yan, nag-aaral yan. Kwento lang naman to eh, kwento lang, kwentuhan lang. Normal na palang kwento lang. Tuloy na yan sa... Tuwa yung mga tao eh, nahuhook up talaga yung mga Sinasabi ko, nakikinig. Sani, let's play basketball. You know, Dutch, Duterte, Dutch. I have to study. Hindi ko masyadong pasobra na. Kulang kami ng player dito. Ano? Sabi ko, wala ako. Graduate kami. Average niya 96. Akin 75. Yung diploma na binibigay sa stage, wala man naman yan. Wala lang yung mga pare. Ang tunay na diploma mo, ibibigay yan sa amin third week after. Punta kami doon sa eskwela. Sabi ko, Sani, let me look at your diploma. Hindi mo, why? Pero tingnan ko lang. Diploma niya pati diploma ko. At Ateneo de Davao, wala pa nung university. Ateneo de Davao, tapos Davao City. Yung akin, Ateneo de Davao, Davao City. Be it known, kanya yun, Carlos Dominguez III, akin. Be it known that Carlos Dominguez III, that Rodrigo Duterte has successfully completed, blah, 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 blah. Signed, Hudson Mitchell. Oh, wait, pareho kami. Ano problema mo? Sabi ko, wala naman akong 75. Aral ng aral, mamatay ka dyan. Diba? Okay. Sinong summa cum laude dito ngayong gabi? Sige daw. Okay, diba? 1, 2, 3, 4. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinong 75 lang? Kasi, ibig sabihin, magtrabaho ka lang, huwag masyado aral doon sa College of Law, dyan sa Mindiola. May kanto dyan. Yung Mindiola na, sa Mindiola Bridge may kanto. Maglalakad na kayo, tapos doon. Meron dyan, ice cold beer. Mag-aral kami sa... May yan. Putang. Diba, tayo rin? Sino? Kaya minsan, may professor kami si Justin Solidum. Tinawag niya ako. Nag-inuman. Pati kayo! Alam lang dumaan ng eskwela doon. Masay! Sabi ko, sir, I did not have... Kang katimik dito yung ako is talking there! Tapos, lumipat ako sabi ko, what's the question, sir? Katimik!
Ay, kasi walang question. Di ko, sir, wala. Sir, no question yet. Do not scratch your head and scatter your dandruff. That is the only thing that in your head. Keep it out there. Pero okay naman, avocado. 75. Marami tayo dito na pwedeng maging presidente. I am just as ordinary as you. I do not have any special talent. But my God, nobody can question or put in doubt my love for my country. Amen. Long time ago, we were conquered by Nobody- the Spaniards, Nobody followed by can the United States. doubt But there was question a time the when love about this everything was country. ready na hayaan tayo ng Amerikano. Our forebears, mga ninuno natin, my grandfather and his grandfather, sabi niya, magkaiba-iba ang ating diwa niya. We speak with different tongues. Dialect, hindi pagkapareho. Pagkain, ugali, moris, and everything. And yet, nagtinginan sila, what will we do with this country? Nagkaisa sila. Different dialects, different cultures, sabi nila. Well, we must build a nation. And everybody agreed to it. Ilocano, Maranao, Maguindanao, Bisaya, Waray, Ilonggo. And it was a solemn document. Some of our forebears signed it with their blood. Ang pagkaalam doon at ngayon, that there will be a government to run the nation, and that government must be run with equality, with justice, and brotherhood. Far and between the times of our republics na daan, hindi nasusunod yan, lalo na of recent memory. Hinayaan tayong lahat at iniwan tayo. Kami sa Mindanao, we have a problem. You know what's our problem? Well, I'll tell you, listen. When Magellan landed in Leyte in 1521, the idiot declared, I have discovered these islands, and I will name these islands Philippines to honor King Philip. And I would call all the natives here Filipinos to honor King Philip. And I will name the islands thereafter that I will conquer as part of this land, of this kingdom. One day, dumating sila with cannons, with swords, with the muskets, those were the rifle of the times. And they started to say, this is part of the Empire of Spain. And he raised the flag of King Philip. Then, he brought in Christianity. I do not have a quarrel with religions. Lahat tayo Islam, Christianos. We need it because it molds us to the values of our life. Paski na paano katarantado ko, walang hiya ka. As long as there is religion, you would always feel the karma. Yung masama na ginagawa mo sa... Ngayon, anong ginawa nila? In a series of government, puro nakaw. Alam mo kami sa Mindanao, pati Visayas, we do not have the political say because we do not have the political power because simply we do not have the money. Ang presidente ng Pilipinas are chosen by a few. Alam ninyo yan. It's either ipagyabang ito sa milyonaryo na ito, bilyonaryo. Sabihin ng mga congressman, dito tayo. And I would just the rest of the Philippines, yes sir, amen. Dito tayo. Yes, congressman, amen. Sige ho. Kaya dito tayo, yes, mayor, amo. Okay na yan kami doon. Ganun rin. I have to tie up with the national. Kasi marami akong kailangan para sa bayan ko.
Ilang taon na ako? 22 years plus 4 years plus 4 years. Kung mag-ganon na ako daw, kung mag-ganon, halos na mag-retire na ako. Ang putang ina ng Pilipinas, wala talagang ito. Kaya sabihin nila, itong Duterte ito, nagmumura. Putang ina mo kung galit ka, hindi ka magmumura. Yung pera mo, ninanakaw mo. You know, it's trillions we're talking about. Lahat kami, lahat kayo, lahat dito, pati ang mga rito. Lahat 5 centimos, akala ninyo pupunta yan sa amin. It goes to the National Treasury. That is the reason why there are 2 officials in the provincial, city, pati municipal officials na hindi appointed ng mayor. Alam mo kung sino yan? Auditor from COA and treasurer from the Bureau of Finance, Department of Finance. Yan ang lakad. Lahat na resibo, lahat ng molat, pati yung sa sari-sari, pagka mayroon yung gatas, pupunta yan ng Maynila. Ipatiretso talaga yan doon as all accounted for. Then, budget time comes, Congress will discuss the National Treasurer, padala mo yung pera at paghati-hatian na namin. Okay lang yan. Walang problema. Nung maghati na, anak, 64% of the total infrastructure ng Pilipinas nandito sa Maynila. Okay lang. 64 minus 100% minus 64. That is the amount that will be distributed paghati-hatian namin labas ng Maynila hanggang Tawi-Tawi hanggang Sabah. Ganon, okay lang sa amin yan. Walang problema. Ngayon, ang aming dumadating is the IRA, Internal Revenue Allotment. That is our share doon sa ilang binibigay lang nila. Region 11, 19 billion. Anak, how do I repair the roads to the barangay, the city? Paghati-hatian, Davao del Norte, Davao del Sur, Oriental, Cumbal Valley, Davao Occidental, Davao City, ang siyudad. Paghati-hatian ng, my God, Mindanao earns for this Republic of the Philippines 54% of the total export earnings in dollars. Trilyon kami nagbibigay dito. Ang Davao City, because it's a big city, it's now progressing. It's all, malaki na talaga. Malaki ang contribution ko sa national. But we get a pittance. Mine, I get 4 billion sa siyudad ko. The entire region, 19 ang infrastructure. Okay lang yan sa akin. Walang problema. If they want Manila to be greatly improved because it's the centerpiece of the Philippines, fine. Kung sabihin lang nila, Mayor, reduce income ka because ang tinamaan sa Tacloban hanggang ngayon, hirap na hirap pa, gutom na gutom. Or they would say, Mayor, because of what happened doon sa siege o Bagbasanguanga, tulungan muna natin ang mga kapwa natin, kababayan natin, our Moro brothers and the Christians. Okay na yun sa akin. Pero ang nakikita ko kasi, even sa mga highways, puro korupsyon. May tulay, hindi matapos, yung mga daan. You know why? Oh, congressman ako. You know why? I'll tell you now. Hindi niyo ako kilala before this election because I guard my privacy. Mahihain ako na tao. Sa babae lang hindi. Mahihain ako na tao. Nakinig mo lang kayo. Marami kasing maganda rin. Saan ako doon? Well, anyway, ang pera ni Muwaldas, until now, nung dumating si Yolanda, pinagyayabang 52 billion was contributed from outside the country by well-meaning entities and persons. Hanggang ngayon matatapos na. Saan ang pera
Kasi ang Tacloban tumindig nga, but that is private money. Mga McDonald's, Jollibee, kung ano-ano. Ang karamihan, they still live in the barracks yung mga kunti. At, saan ang pera? In Zamboanga, they exist. They do not live. They exist only amid squalor and dirt, blight. Di ko talaga maintindihan. Ngayon, gano'n na nga sila eh. Nung congressman ako, Countryside Development Fund. Noon pa yan. Yung 40% automatic yan, basta sponsor sa isang lawmaker. So 100 million minus 40-60 ang project. Magbibigay ka pa sa barangay captain para sa mga engineer. So what do you get? That you get what? 50% of the total. Yan lang ang valor ng makuha ng mga tao. Pero, magre-retire na. And when I said I was not running anymore, hindi na talaga ako tatakbo. And I again asked my daughter, dahil hindi ko maiwan-iwan itong Davao. Alam mo bakit next kami? Ay mga Moro, Christian, lahat na. Eh kami kasi may connection. Ang lola ko. But my lolo was a Chinese. But Maranao. So, medyo na-accuse mo. Kung bitawan mo yan bigla, mahirap. Lalo na ngayon, because alam mo, Murad said that he will go to war without the BBM. Alam mo si President, Mr. President, please do not be agree. You said it in the inquiry. If you do not give to Murad this BBM, you might as well count body bags. Yan ang patay. And then, si candidate by saying there will be violence in Mindanao. Kaya kami naman pumunta doon, halos lahat kaming mga kandidato, but I want there not to get votes. Ang sinabi ko, please do not, yung Central Committee ng MNLA Party in the Paro, please do not start a spirit of violence that you might not be able to stop in time. Alam ko kayong mga Moro, kapatid ko dito sa Taguig. Ganito yan eh. Huwag na muna. Sabi ko, the election, ayan na, endgame na tayo eh. Pag mag-away-away tayo, at saka nandyan ang elections just around the corner, and then we begin to fight, sinong patayin ninyo ako? Kung manalo ako. O patayin ko kayo. Ibig crazy. Sabi ko, bigyan lang ninyo, palimpasin mo ang eleksyon. And maybe, just maybe, ang siyala. Pag manalo ako, yung siyala is God willing. Pag manalo ako, mag-usap tayo. Then, sabihin ko sa inyo, we can no longer drive the Christians. But we have to be. Kasi 1521 na, 100 years earlier, ang Islam nasa Mindanao na nakapako. Because Mindanao belongs to a separate sultanate. Ibang sultanate sa Sri Visayas Empire. So tao na doon, puro na yan Islam. Maranao, Islam, those were the natives. Kami naman, because we trace our lineage from our father, ang sabi ko, tanungin ninyo ako, yung lolo ko Chinese. Chinese galing talaga China. Lola ko, Mindanao. But my father is a Cebuano from Cebu. And so if you ask me, ano ka? Kasi hindi ko ba di tatay? Cebuano. O rin talaga ako nakatira. Kasi Cebuano. May black. Ganun lang. Ganun yan ang ano ko kay Grace. Ako wala akong ano kay Grace. My God, she's a beautiful lady. Vicente. Ganun kay baka magduda yung asawa. Chika-chika pa kung wala ako, except that there are only two ways of doing it.
It's either you are connected to your country by blood, or kagaya ng ibang lugar, especially America, if you are born there, Amerikano ka talaga, irrespective of your parentage or parents. Dito sa atin, hindi ka makausaan ka, Pilipino ka dahil we follow the blood. Itong iba, by place. Yan lang ang dalawa. Yan lang ang dalawang paraan para mapilipino ka. Natural born, paglabas mo sa nanay mo, Pilipino ka na. Kaya sabi ko sa Supreme Court, I will respect the decision of the court, the highest court of the land, but I disagree with it. Dalawa na. Supreme Court, I have yet to get the real makoy doon sa ano yun. Hindi ako sangayon. Yun naman ang masabi ko kay Kim. At itong dalawa, wala talaga to. Look, ito ha, matagal na ako sa gobyerno. Do you know the reason why ayaw ko magnakaw so much money? Because I was a prosecutor before I became mayor. Before, I was also a special prosecutor of the Tanod Bayan, yung body before the ombudsman panahon nito. I used to prosecute people all around sa Mindanao for embezzlement and malversation. Kaya master ko yung sa COA magpresenta ng ebidensya. The way it is done in court. Na master mo, there's so many cases I was prosecuting. Biro mo kung ako mismo nagpo-prosecute, pakulong ako balang araw kasi nagnakaw ako. But not only that. The reason is not really the fear. But basically, ayaw kong magnakaw. Kasi sabi ng tatay pa ng nanay ko, wag ako magnakaw. Kasi nahuli ako nung nagnakaw ako doon sa pitaka ng tatay ko. Tanginang inabot ko sa buhay. I was made to face the altar. Kasi yung tatay ko, gano'n ako. Ang kaharap ko, nakapako rin sa cross na kaganon. Iyayaw ko patindigin. Nagyan ng mungkos. Ito ang buhay ko. Tapos, tingin ako doon siya, nakaganon siya. Nakaganon yung Eto si Kitty to guys, si Kitty Duterte to. Kit. Ayan. Si Kitty Duterte yan guys, yung ano, yung babaeng bata na. Kaya ito mga babae. Yung dalawang lalaki ko, yung vice mayor. Ito si Inday pati ito. Talaga, pag sinabi, murahin ka rin. Pareho kong puro. So, sabi naman ito niya. Yun nga yung sinabi nga ni Tatay Digong guys na Sabi naman ito niya. Ako ha. grabe sobrang matapang talaga si Inday. I can talk about drugs. I can talk about criminality. And I can talk about honesty. Ako lang ang makapag-discuss dito na may mukha parap sa iwan parapan. Kaya ko biko. Salita ako ng crack and corruption. Wala talaga ako. Ano ang atake nila grabe? Babae? Isos Mariusep. Sino ba kayo ng babae? Pagpupulahan lang tayo mga lalaki dito. Gawa ninyo. Pareho tayo, porque ba? Tapos isa. Ako raw ang berdogo sa Pilipinas. Ako magiging berdogo, madugo daw ang Pilipinas. Pati ito naman isang turpe. Sabi na, I am a threat to democracy. Really? I've been mayor for 22 years in Davao. Cite me a day or a moment that I was a dictator. Sabi ni Presidente,
he has a tendency of being a dictator. Really, Mr. President. You must have forgotten that my mother led the Yellow Friday sa Davao in the dark days of the mother. Apat lang sila ng tao na Belio is one. Bebo, nanay ko, Mayor Santos Pagnugo Speaker. Yung tinala ko paging mayor. Sila lang ang naglalakad dyan, puro sundalo pati pulis. Ang mama ko nagsasalita sa plaza, kaharap niya, mga pulis, military, minumura na yung senyo niya, yung aning sa aning, bakit kayo nakikinig ka na ganun. Diktador, ako daw ang verdugo ng bayan. My God, Vice President, ikaw ang verdugo ng pera ng tao. I will ask you now, Mr. President, let us go into a debate about morality at graft and corruption. Sige, tingnan natin. Ito namang isa, ako daw, diktador, palaaway, mainit ng ulo. Kaya ka walang sumusunod sa gobyerno sa inyo. Kasi ikaw, bakla ka. Kaya kung ang tao, ako pa sa iyo, ang ginagawin mo sa akin yan. Ang ganito makikita, hinunit ko na nga sa Davao eh. Hindi ko na pinatay. Kasi sabi ni Dilima, sinasalvage ko raw. O tama. O sige, presuin mo na lang yan. Yan na, iyon na yan. Hinunit ko kasi luluto ang Siyabo. Pagdating doon sa Muntinlupa, hanggang ngayon, nagluluto pa rin ang Siyabo. Klaseng gobyerno ito. Hanggang ngayon, pagka pumasok si Renier Garcia, yung superintendent, siya yung mabait na tao. He's a very humble man. Hindi sila makapasok, mag-negotiate ka pa doon kasi may mga baril. Hoy, nakikinig nga sila eh. Pag I provided, subukan ko yan sa panahon kung ako ang presidente. Subukan mo. Paski hindi na siya mo nawakan mo, Johnson powder, putang ina mo, hiritan kita. Wow! Trayo kayo dyan. Ito talaga yung nagpalakas sa candidacy ni former President Duterte, guys. Yung campaign talaga niya laban po sa illegal na droga. Ito yung nagpapalakas talaga sa kanya. Ako raw ay pinatay. Kala niyo ng human rights. Yun yung ginagamit ni Dilima noon. Ako raw ay 1,000 ang pinatay, ang 3,000 daw bata, pati babae. Totoo yung pinatay ko, puro lalaki yun. Hindi ako nagpapatay ng bata o babae, maski nang ipakulong ko na lang. Bakit ako patay? Kasi yung 700 na iwan, kulang yun. Anak na po, 22 years ako, ganun lang ang pinatay ko. Gago ko lang ngayon. Kaya ano? Hindi magdemanda kayo. Look guys, look. Itong si Dilima, she was the chairperson of the Human Rights Commission. Noon pa lang, sige na siya yaw-yaw, yak-yak, she became the Secretary of Justice. Bakit mo hindi ako pinakulong, gaga? Kasi kayo kasi ngayon bakit din ako kami gaga? Pumunta ng Davao yan. Alam mo ginawa? She brought along ang bank. Ang bank is lahat sila police. Parang tuloy sila. Mas totally English po kinila. You would have heard one day that you threatened a certain Alfredo Mendoza. And what is horrible in your city is that after 3 days you threatened him, he was found with a gunshot wound in the head. How is this?
Kaya kung gusto ambot. Dilema. Pag yan ang nasigaw, ang sisigaw lang yan, the rights of the criminal. Alam naman nila, araw-araw. Ang mga polis, ang mama sa pano, ang mga biktima na bata na rape, druga, walang sinabi kahit isang. Sino naman hindi magalit yan? At bakit I treat her that way? She's a lady because she is not being one. Bakit ko nang gano'n? Habol ng habol. Demanda mo sana ako. Because pa yan, kapag sabi mo rin. Sabi ko, ano po? Sabi nila, Mayor, mahirap ang akyat ng bukid. Sabi ko, yan ang problema ko yan. And I used to do it when I was in the mayor. I find it before. Ikatabayo ako. Hindi, you learn how to strike that goddamn. Sabi niya, pati mo kumakain. Oh, elastic naman yan. Oh, kaya yan, ano na wala. Paano ko kumakain? Elastic yan. Hindi na puro. Yan ang gusto kong gawin. Hindi ang importanteng manalo ang talo. Di ba? Pera, tignan mo yung debate. Sila, labas ng labas, in between the sessions of the debate, sila may mga advertisement. Kaya ang kabigaw ko, yun, bakit hindi ka ano? Bakit? Sige, katagtagtan, pera mo. Gaya nito si Lucy Cruz, maybe you have heard or seen it. Ako yung i-guest nila ni Action 5 brother, Lucy Cruz. Sabi niya, Mayor Duterte, what can make you run? But nobody. Why? Because money is hard to get. At magbigay lang yan, ilang pera, 2 million. You know, guys, alam ko siya about 1 billion. Sabi ko, hindi ako marunong mag. Diba sinabi ko siya, no? Hindi ako marunong tanggap ng mga tao na may negosyo sa gobyerno or pending transaction dito. I do not simply want to be compromised. Because this is not mine that we will. Kaya ako, but no, dumating na ako. Well, kung meron magbigay, travel ako sa Luzon. Meron pa ako a lot of places that I have yet, pero I'm running out of time. Hindi naman ako naghihingi sa inyo paparinig. Tama na siguro. Whether I make it or I lose it. You know, if God or love wants me to be there, I will be there. If God does not want me there, I will not be there. Bahala na ito. Ganon na. Then, alas 12 na, I make it sure. I will promise you, I cannot give you heaven. Utopia is not here in this planet. But I can promise though that I will suppress drug. I will suppress criminality. And ito tandaan ninyo. Tandaan ninyo mabuti. Paskid 45, 75 lang ako, plus ang 45 ko. Hindi mo ganun eh. Ang Pilipino, wala. Takutin mo. Makita mo si Rojas, punta noon siya yung DLG. Nakikinig yung mga pag alis na, sabi yung mga probinsya, wala. Kasi hindi takot. Ako, I promise you, suppression, hindi stopping. I cannot stop it. I will suppress drugs, criminality, but I can promise you, not in years, not in months, in weeks, there will be no corruption in the government. Sabi ni Rojas, pati si Enrile, pati ito si Pampilo, hindi kaya ni Rudy yan. Baka siguro in good, you know. Pero kung ako ang presidente, and I am in office for 2 months, 3 months, kung walang makinig sa akin, walang matakot, walang sumusunod, even if you give me 10 years, I will not be able to do it.
Pero ito, isang mensahe ko lang sa mga, lahat kami sa gobyerno, pati sarili ko. Stop! S-T-O-P! Stop! Yan na yan. Ngayon, pag nahuli kita, ano ba ang mortuary plan ninyo? Loyola or... Huwag mo akong pagano'n. Kasi pag nagkahiyaan tayo, it's either hiyain mo ako, nakakalalaki ka o patayin kita. Kaya sabi ko, pag na presidente ako, I will use the military and the police. And I will raise the level as a security threat of national scope. I will go after yung mga drug lords, pati yung big time. Yung medyo magkuhan, mga bata, rehab na lang natin yan. Lumuputi bata mo. Rehab na. We'll build as many, 3 million ang kasi noon, and that was about 2 years, sabi ng PDEA. So incremental increase, liberal, para mag-abot na ng quota. We'll just have to build the houses for them. Pero itong mga drug lords, ito yung nayayaman, ito yung walang dugang anak, hindi naman gumagamit ang kapatid niyan, utang na yumayaman kayo dahil sa katao. I will tell, ito ha, tandaan ninyo, baka makalawasan tayo ng relasyon. Ako, ganito talaga. I will order the military and the police to go after all drug lords at sa yung malalaki. Go to them and arrest them. At kung meron silang resistance and the violent resistance is presented, go ahead and kill them. Yan ang nasabi. Patayin mo. Kasi ikaw, police, pag militar, hindi mo pinatay, ikaw ang patayin ko. Eh, siguro, kasali ka rin dyan. Bakit doon mo sunod-sunod? Patayin mo. Alam mo, patayin mo? Yung kinakatay niya sa puneraryan, ang patayin na gusto ko, hindi yung patay-patayan. At huwag kayong magkamali na pumasok mo. In Davao, there's a lot of such stories. Policeman into kidnapping, patay. Ilang police outside of Davao, within Davao City, pumasok sa road, patay. Okay? No apologies. No prayers, no nothing. Sinabi ko, putang inino, tumayo. Huwag ka tayong magkahiyaan. Kasi pag nagkahiyaan tayo. Now, if I will not promise you, alam mo itong mga politiko will transfer government in 6 years, mangako ka ng... Yo Yan lang guys, pangako. if you like to Criminal- watch more like this, please Drugs, feel free to hit then I'll subscribe, fix government. click the Walang notification corruption. bell Now, you would para notice maging updated. Maraming salamat po. MIM. God bless. Kasi itong nangyari.